pinaka-importanting itinuturo natin sa ganitong stage ng ating mga alagang inakay ay kung paano. Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat. Welcome back dito sa ating channel Chocobolok TV, and for today's video, maaga nga tayong umakyat dito sa ating kulungan para ituloy yung ating naudot na kwentuhan tungkol sa step by step na pamamaraan sa pagtuturo at pagpapaamo sa ating mga alagang young bird na himinalay natin sa ating mga breeders. So ito na sila mga kalapatids, at ganitong umaga kasama na nila dito yung ating mga flyers. Kaya ang gagawin natin ay lalagay natin sila dito sa ating viewing area. Tapos eto ring isa. Ngayong nandyan na sila sa viewing area mga kalapatids, bubuksan na natin para pakawalan yung ating mga flyers. Nang sa ganun ay makita nila yung galawan at sistema ng kanilang mga seniors dito sa loob ng flyers loop. Pero bago natin buksan yan mga kalapatids, kung hindi po pa napanood yung part 1 ng ating episode na ito, ilalagay ko yon sa description link para yung mabalikan. Nang sa ganun mabalikan mo yung mga unang pamamaraang isinagawa natin bago natin sila iwinalay mga kalapatids. At syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe na at hit mo na rin ang notification bell para sa mga susunod na kwentuhan ay updated ka na kalapatids. So paano? Huwag na natin patagalin to. Tara! Sana natin itong pintuan ng ating mga flyers, then malalabasin na natin itong mga flyers natin. Ang dahilan mga kalapatids kaya natin sila nilagay dyan ay para makita nila yung galawan ng ating mga flyers dito sa kulungan. Ayan, itong isa lalabas na yan. So magbi-build up tayo ng sistema mga kalapatids para yun ang kanilang matutunan. Narinig nila na may tumatapik-tapik na, alam na nila ang gagawin sa susunod. Gusto nilang bumaba, pero hindi natin papayagan yan syempre. So ini-stick nga natin sila mga kalapatids para papuntahin sila dun sa gusto nating lugar para makasanayan nila yan. Sa una yan parang wala lang kasi hindi nila sinusunod, pero pagka nakasanayan na nila matututo rin yan mga kalapatids. Don sa susunod magiging alerto na sila pag nakita yung stick na yan. So pakawalan natin to. So yun kalapatids, lumabas na yung isang itim, isa na lang. So ayan na yung isa, ayun lumabas na. So yun mga kalapatids, gagawin natin lagi yan para makita nila yung ginagawa ng ating mga alaga. Ayun, nasa labas na yung ating mga flyers, hayaan lang natin sila doon para makapag-exercise sila mga kalapatids. Update nga pala mga kalapatids dun sa isang ibon natin na isinampa natin dun sa truck sa aming club para sa second training, hanggang ngayon hindi pa rin nakakauwi. Hindi ko lubos maisip kung anong nangyari sa kanya, dahil alam nyo naman kapag ka nasa labas yung ating mga alaga at lumilipad, hindi natin alam kung ano yung pwede nilang makasagupa. Ang nakapagtataka, yung kapatid niyang 3 months lang nakauwi naman. Partida medyo naglulugon pa yon at kulang pa ng bagwis, pero nakauwi naman siya mga kalapatid. So yung isang mas kondisyon at mas bihis at mas maganda yung build ng katawan hindi nakauwi. Kung hindi nga siya isang barata, baka napahamak yung ating alaga. Pero sana wag lang siyang mapapahamak at wag siyang huhulihin, tiwala tayong uuwi at uuwi yung ating alaga. Balik tayo dito sa ating mga young birds na tinuturuan. Kita nyo mula dyan sa ating viewing area meron silang talunan papunta dito sa sahig ng flyers slope. Sa hapon nga nung nilagay natin sila dyan, hindi pa sila marunong tumalon, lumalagapak pa yung dibdib nila. Pero ngayon mga kalapatids, kahit papaano maayos na yung landing nila. So ayun, hindi na sila lumalagapak dun sa sahig ng ating landing board. So ayun, tumalon din yung isa. Nabanggit ko yan mga kalapatids sapagkat ginagamit natin yung indikasyon kung kailan natin sila pwedeng turuan sa trapping. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, medyo mataas-taas yung ating trapdoor papunta dito sa sahig ng ating flyer slope. So kailangan medyo maganda na yung kanilang landing at hindi na sila masasaktan kung sakasakaling tatalon sila mula dito hanggang dito. So mga kalapatids, sa ganyang sitwasyon alam kong hindi pa nila kaya yan. Pagka medyo tumubo pa ng kaunti yung kanilang pakpak, kapag nakita ko nga na maganda na yung landing nila sa pagtalon mula dito sa ating viewing area papunta dito sa sahig ng flyer slope,
ay isang magandang indikasyon na yon para sa akin mga kalapatids, na turuan na sila sa ating trapping. Pagka inilagay natin sila agad dito nang hindi pa handa, ay masasaktan sila mga kalapatids at baka mabalian ng buto. Pero kapag okay na sila, medyo humaba-haba na yung kanilang mga pakpak, ay sisimulan na natin silang ilagay dito sa ating landing board. Sa ganyang stage nga nila, ay ang maituturo natin sa kanila ay yung sistema na ginagawa natin sa pagpaparonda o sa pagpapalabas sa flyers loop. Kapag ka narinig na nila mga kalapatids na tinutuktok na natin yung kanilang kulungan, indikasyon na yon, nalalabas na rin sila. So yun ang ating ituturo sa kanila. At siyempre, ang pinaka-importante sa ganitong stage ay yung sistema sa pagpapakain o yung disiplina sa pagpapatuka. Ngayon nga mga kalapatids, na isang araw pa lang yung nakakalipas nung hiniwalay natin sila sa kanilang mga magulang, ramdam ko na yung pagbagsak ng kanilang katawan. Ang papayat na nila mga kalapatids, hindi kagaya nung mga nakaraang araw na nagtatabaan at laging puno yung kanilang butsi. Dahil nga ngayon na kailangan nilang kumain sa kanilang sarili at medyo mahihina pa silang tumuka at kumain, so talagang babagsak yung kanilang pangangatawan. So ang ituturo natin sa kanila, yung ating ginagawang sistema at routine kapag ka nagpapakain tayo dito sa loob ng ating flyers loop. Nang sa ganun, yun ang kanilang kalakihan at yun ang kanilang makasanayan mga kalapatids. So mamaya kapag ka nagpatuka tayo sa ating mga alagang flyers, masasaksihan nila yung ginagawa nating sistema na dapat nilang matutunan dun sa kanilang mga seniors. Pero habang nasa taas pa at lumilipad yung ating mga alaga, ilalagay pa rin natin muna sila dito sa viewing area. Kasi wala namang idudulot sa kanilang maganda yung pagtambay dito sa ating flyers loop. So kailangan dun sila sa may viewing area mga kalapatids. Tumatapang to eh. Ayan, nilagay ko muna sila sa viewing area mga kalapatids, dahil alam natin na mas magiging productive yung pagtambay nila dyan kaysa dito sa loob lang ng ating flyers loop, dahil dyan makakapag-viewing na sila. Habang hinihintay natin yung oras ng patuka sa ating mga alagang flyers, dyan muna sila para makapag-viewing na sila. A few moments later. Update tayo mga kalapatids, 8:45 ng umaga at ayan, mukhang gutom na yung ating mga alagang inakay. Kaya papapasukin na natin yung ating mga flyers at aalisin na natin to, yung harang, para makita nila yung ginagawang diskarte ng ating mga alagang flyers at yun ang kanilang magaya at kalakihan. So pipituhan na natin yan mga kalapatids. Tumalon na nga sila, ilalagay na natin to at tawagin natin yung mga flyers. Yun mga kalapatids, pumasok na yung ating mga alagang flyers. So yan, pumupwesto na sila. So pagkaganyan, ma-expose sila sa routine na ginagawa natin sa pagpapakain sa ating mga alagang flyers. Kaya yun, mas mabilis silang matututo. So papakainin na natin to mga kalapatids. So yan, ano natin, ayan, sumasalo na rin sila mga kalapatids. So unti-unti na silang natututo. Mabilis ang review mga kalapatids na ka-newbie. Ang unang-una nilang dapat matutunan bago iwalay ay kailangan marunong silang tumuka. Kasi yan ang nilang gagamitin para mabuhay dito sa ating flyers loop. Sa una, malamya yan, pero kapag ka tumagal mga kalapatids, makikipag-agawan na rin yan at makikipagbalyahan kasi nga matatakaw pa yung ganyang mga edad. Habang kumakain sila mga kalapatids, konting kwentuhan lang. Mamaya pala, baka magkaroon ng loading sa third training sa aming club at ang bitaw, kung hindi ako nagkakamali, ay sa Tanay, Rizal. So iniisip ko kung isasampa natin itong ating natitirang flyers, itong checkered na to, kasi mukhang naglaglag kasi siya ng pakpak, so hindi natin alam kung anong mangyayari, pero mamaya titignan ko, i-check natin kung okay lang bang isampa yung ating alaga. So ang gulo nila mga kalapatids, hayaan muna natin silang matapos dyan. Alright. A few moments later. Yun, tapos na nga silang kumain mga kalapatids at
tuturuan naman natin sila ngayon uminom sapagkat hindi pa yan marunong uminom mga kalapatids. Pagtuturo sa pag-inom, idudukwang nyo lang yung kanilang ulo mga kalapatids sa tubig para matuto silang uminom. So kahapon nga ay ginawa ko na yun, kaya ngayon marunong na sila. Pero sa una mga kalapatids, kailangan yung gawin yun kasi hindi pa marunong uminom yan pagka sa unang pagkakataon. At ngayon tapos na nga silang kumain at uminom, yung mga kalapatids, ilalagay na natin sila uli dito sa ating viewing area. Nang sa ganon ay makapag-viewing sila. Haharangan na lang natin to para hindi sila makabalik dito sa Liar's Loft. At para makabawi tayo sa kanilang pamamayat dahil nga nung winalay natin sila, bababada natin sila dyan ng pagkain at ng tubig. Para nang sa ganon, makapractice pa nila yung kanilang sarili sa pagtuka at makabawi yung katawan nila. Ang ilalagay natin dyan mga kalapatids ay pellets para rich in protein at mabalik yung kanilang pangangatawan. Yun mga kalapatids, all set na yung ating mga alaga at naka-viewing na nga sila. At tinambakan na rin natin sila dyan ng pagkain at tubig. So dyan na lang sila hanggang mamayang hapon. So yun mga kalapatids, ang pinaka-importanting itinuturo natin sa ganitong stage ng ating mga alagang inakay ay kung paano tumuka at mabuhay sa sarili nila or yung survivability instinct nila. Sa mga susunod na episodes natin ay tuloy-tuloy pa rin natin tuturuan yung ating mga alaga at abangan nga ninyo yung mga susunod nating videos mga kalapatid sa mga pamamaraan na atin pang gagawin at pagtuturo sa ating mga alagang inakay hanggang sa sila ay mapaamo at mapabatcher dito sa ating kulungan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga kwentuhan. At paki-like, share, and comment kung yung nagustuhan ng video ito at paki-suportahan ng ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids, hanggang sa muling pagkikita. Paalam!